Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Dogwifhat ngayon pong May 13 taong 2024. At ang ating pong nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Dogwifhat kung saan ay nitong ilang mga nakalipas na araw ay nagkaroon po siya ng breakout dito sa upper portion ng isang descending triangle pattern natin dito. Kaya dahil dito ay ang aking pananaw rito ay isa po itong bullish breakout kung saan ay ito po ay makakaranas ng kanyang pag-angat sa presyo. Ngunit sa tingin ko ay siya muna ay makakaranas ng retest or consolidation bago siya magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Check po muna natin ang kanyang performance dito kay CoinMarketCap kung saan na siya po ang top 4 dito sa ranking ng mga meme coins by market cap. Sinusundan lamang po niya itong si Pepe at dito naman po sa kanyang ibaba ay itong si Fluky Ino. At ayan, mapapansin po natin na red po lahat yung mga performance ng ating mga top meme coins dito mula kay Dogecoin hanggang dito po kay Bonk. Kaya yan, ang performance po ni Dogwifhat ay bumagsak po siya ng 7.42% nitong nakalipas na 24 oras. Ang kanyang 7-day performance naman po ay bagsak din ng 13.76%. Ang kanyang market cap ay ganun din, bagsak na rin ng 7.42% at ang kanyang trading volume ay bagsak na rin ng 20.99%. Kaya bagsak po lahat ang ipinapakitang performance ni Dogwifhat ngayon. Kaya nagre-reflect po yan sa kanyang presyo ngayon. Kaya ayan, bumabagsak po siya. Meron po siyang binubuo na isang malaking bearish candlestick. Ngayon ay check po muna natin yung kanilang official X account dito kung meron po silang bagong tweet or announcement dito na maaring makaapekto sa presyo ni Dogwifhat sa hinaharap. Kaya yan, meron po tayong bagong-bago rito, mga 5 minuto lamang ang nakakalipas, replying to the Roaring Kitty to get back with it. Kaya yan, sarap po itong response kay the Roaring Kitty. Dijan News, ayan, dito naman si Dijan pero may 3 pa ito. Kaya matagal-tagal na po. Ito lamang po yung bago na kanilang tweet rito. Pero sa tingin ko ay wala po itong impact or wala itong gaanong epekto sa presyo ni Dogwifhat sa ngayon. Kaya yan, balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito sa daily chart time frame nitong si Dogwifhat. At mapapansin po natin dito na meron po tayong isang descending triangle pattern dito. At nitong mga May 3 ay nagkaroon na po siya ng breakout sa upper portion nito at dulot po ng breakout na yan ay yan po yung aking basihan kung bakit ako po ay patuloy na naniniwala na may kakayahan itong si Dogwifhat na akyatin ang pinakamataas na price target natin dito na nasa 4.6527. Kaya yan, pero bago yan ay meron pa tayong isang price target dito, ayan, na nasa 4.2145. Kaya ayan, meron po akong dalawang price target dito. Una ay ang 4.2145 at ang aking pinaka-price target na 4.6527. Pagdating naman po sa aking buy pending position, ay meron po akong nakaabang rito na buy pending sa 2.1225. Kaya ayan, para po sa mga gustong gayahin or yung mga gumagaya sa aking simpleng pag-i-spot trading dito kay Dogwifhat, ay ayan po yung aking mga trading positions. Yung pinaka-latest na previous trading ko naman dito ay ayan, meron po akong nabili rito noong mga April 13 at nakapag-take profit na po ako rito ng isang beses dito noong April 21 nung umangat po siya rito sa resistance line natin na 3.2029. Kaya ayan, dahil dyan ay handa po ako ulit na bumili kung sakaling bumagsak itong si Dogwifhat dito sa presyong 2.1225. Kaya ayan po, yung aking gaya na aking sinabi kanina ay nananatili pa rin po na valid yung aking pinaka-price target dito na 4.6527 dulot po ng bullish breakout niya dito sa upper portion ng ating descending triangle pattern na ito. Ngayon ay bumabagsak po itong si Dogwifhat kasi halos lahat naman po ang buong crypto market ay nakakaranas po kasi ng pagbagsak. Basta ang importante ay nagkakaroon po siya ng mga retest dito sa upper portion ng ating
ng ating triangle pattern dito or correction katulad po ng nangyari dito. Okay lamang po yan. Nung May 8 hanggang May 9, ayan, nagkaroon siya ng rejection dito or retest. Okay lang po yan kung magkakaroon po ulit siya ng retest dito. Ayan, tapos retest ulit dito. Okay lang po yan. Mananatiling valid pa rin yung ating price target dito na 4.6527. Valid pa rin po yan. Yung magkakaroon na lamang po ng invalidation ang ating bullish breakout dito kung sakaling bumalik po sa loob ang market price ni Dogwifhat dito sa ating triangle pattern na ito, or nabasag niya yung lower portion nito or support line natin dito na 2.1225. Ayan, magkakaroon po tayo ng invalidation sa ating bullish breakout na ito. Kaya ayan, base po sa aking analysis dito ay posibleng magko-consolidate muna or muling magkakaroon ng retest dito sa upper portion ng ating triangle pattern dito, itong si Dogwifhat sa ikalawang beses. Ayan, ito yung pangalawang beses. Ayan, kung pagbabagsak po siya rito, ayan, para magkaroon ng retest ulit, ay yan, pangalawa na pong retest yan. Or ang posible pong mangyari rito ay ayan, babagsak siya rito para mag-consolidate. Ayan, posibleng magko-consolidate siya rito or magsa-sideways muna dito dahil wala po tayong gaanong momentum. Yung ating Hall Street Indicator ay nagpapakita po ng kulay green na signal or kulay, pero hindi po gaanong sapat yan. Hindi po gaanong sapat yung bullish momentum niya. Lalong-lalo na yung ating QQE mode indicator kung saan ay wala pong nabubuo na QQE bar. Yung kasalukuyan ay meron lamang pong maliit na nabubuo ngayon pero hindi pa rin po sapat yan at saka bearish pa yung signal niya. Kaya ayan, wala po tayong gaanong sapat na momentum dito kay Dogwifhat. Kaya yan po ang aking isang bagay kung bakit nasabi ko na posibleng mauwi sa mga susunod na araw sa pagsa-sideways or pagko-consolidate ang magiging galaw nitong si Dogwifhat. Or posible po siyang magkaroon ulit ng retest dito sa upper portion ng ating triangle pattern dito sa ikalawang pagkakataon. Kaya yan, bearish na bearish po kasi ulit ang kalagayan ng buong crypto market ngayon. Kaya ang galawan po ng buong crypto market ngayon is either magko-consolidate or babagsak. Kaya yan lamang po yung pinagpipilian ng mga cryptocurrencies ngayon na kanilang majority na kanilang price action. Kaya ayan, yan po ang aking latest na update sa aking technical analysis dito kay Dogwifhat. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.